for the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. your radio. Radio Natin, Your favorite radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Cusin, at sa aming mga media technician, Sir Arturo Dumara, na Sir Pelayo Dudong Humawan, at kay Sir Joseph Pilahio. Ako po ang inyong makakasama, Radyo Natin Caroline Abbas, magbibigay ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. At ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali. Hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mapreskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Hatid din sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Malibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslim Njisama at sa kanilang Director General Dato Zurabo Tazila Jr. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni MP Minister Bailing Ismantawila at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua. Katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. At sa ating ulat panahon ayon sa Pag-asa, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makararanasan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, bunsod ng umiiral na habagat o west or southwest monsoon.
Inaasahan na sa 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius ang temperatura sa rehiyon. Mahina hanggang katamtaman ang ihipan ng hangin mula sa timog kanluran habang bahagyang hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan, kaya pinapayuhan ng maliliit na sasakyan na pandagat na maging maingat sa paglalayag. Pinapayuhan po ang publiko na maging alerto sa posibilidad na biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At yan po ang ating pinakahuling ulat, panahon para sa BERMM ngayong ika-23 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pamahala ni Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakuwa, katuwang ang DXTC. Radyo natin na maging alerto at laging handa, mga kabang sa Moro. Labing 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City sa Radyo Natin Balita. At para sa ating pangunang balita, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakuwa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Bangsamoro sa kabila ng abalang schedule. Naganap ang pagbisita kahapon sa isinagawang National Government at Bangsamoro Government Convergence Programa Convergence Programa na ginanap sa Maya 6 ID awang dato udin na Sinsuata. Ayon pa kay CM Makakuwa, mahalaga ang pagbisita ng Pangulo dahil ipinapakita nito ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa Bangsamoro at sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang pamahalaan upang mas mapalapit ang serbisyo sa mamayan. Sinabi pa ni CM Makakuwa na layunin ng Convergence Program na pagsama-samahin ang mga programa at yaman ng National Government at BARM upang mapalawak ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo kabilang ang kabuhayan, pabahay, kalusugan, agrikultura, edukasyon, transportasyon, disaster response, social protection, infrastruktura at reformang pansakahan. Binibigyang diin ni Makakuwa na ang mga programang ito ay hindi lamang mga proyekto ng pamahalaan kundi mga pamumuhunan para sa mas maayos na kinabukasan at mas marangal na pamumuhay sa bawat pamilyang Bangsamoro. Hinihikayat din niya ang lahat ng mga ministry o minister ng BARM na patuloy na maglingkod ng may malasakit, dedikasyon at unahin ang kapakanan ng mamayan. Giniit niya ang kaagapay ng BARM government ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng inklusibo at may pananagutang pamamahala. Tiniyak din ni Chief Minister na mananatiling handa ang Bangsamoro Government na maghatid ng agarang tulong sa naapektuhan ng kalamidad kabilang ang mga biktima ng Bagyong Inday at mga lindola. Sa kanyang pagtatapos na mensahe na nanawagan si CM
ng pagkakaisa upang maisulong ang isang mas matatag na bangsamoro at isang mas inklusibong bagong Pilipinas. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM ay makakatanggap ng tig 200,000 pesos na ayuda sa ilalim ng programang Bawat Bayan na Makikinabang or BBM. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa National Government at Bangsamoro Government Convergence Program na idinaosa kahapon sa headquarter ng 6th Infantry Division sa Barangay Awang, Dato Udinsinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa Pangulo, kalahati ng pondo or 100,000 pesos ay ilalaan para sa edukasyon ng 5 presidential scholars sa bawat barangay, habang ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin sa mga prioridad na pangangailangan at proyektong makikinabang ang buong komunidad. Binibigyang diin ni Pangulong Marcos na walang komunidad ang maiiwan sa pag-unlad sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program, or walang komunidad ang maiiwan sa pag-unlad sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang programa. Aniya mahalagang masuportahan ang mga estudyanteng may kakayahan ngunit kapos sa buhay dahil ang kanilang edukasyon ay magiging pahunan upang makatulong sa kanilang pamilya at komunidad. Dinagdag pa ng Pangulo na mula April hanggang July 2026 ay umabot na sa halos 7 milyon pesos ang naipamahaging pondo sa 34,800 barangays sa buong bansa bilang bahagi ng pagpapatupad ng programa. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, isinagawa kahapon ang medical mission at food packs sa distribusyon sa bayan ng Dato Piang sa ilalim ng Give Heart program. Pinangunahan ito ni Governor Dato Ali M. Mitimbang Sr., Vice Governor Ustads Hisam Nando at Congresswoman o Congressman Ismail Tuto Mangudadato. Katuwang ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni na Mayor Victor Samama, Vice Mayor Attorney Omar Samama at Dr. Elizabeth Samama. Nakaloob ang programa o nagkaloob ng programa ng libreng konsultasyon, gamot at food packs para sa mga residenteng nangangailangan. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, inatasan na sa red alert ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ang alert status sa BARM bilang paghahanda sa posibleng epekto ng low pressure area na nasa silangan ng Timog Silangang Luzon. Inaasang magpapalakas ang LPS sa umiiral southwest monsoon o habagat na maaaring magdulot ng masamang panahon sa ilalim o sa ilang bahagi ng Bangsamoro. Isinagawa nitong Miyerkules or kahapon
ang disaster risk assessment sa pamagitan ng teleconference upang talakayin ang posibleng epekto ng sama ng panahon at ang kahandaan ng mga ahensya. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nakipagpulong si Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw kay Abdullah M. Kusaina, Assistant Senior Minister at concurrent project manager ng Kapiyanan Barm upang talakayin ang mga inisyatiba at oportunidad para sa pagpapatupad ng mga housing project sa Cotabato City. Sa naging pagpupulong, nagpalitan ng pananaw ang magkabilang panig hinggil sa mga posibleng larangan ng pagtutulungan upang masuportahan ang mga programang may kaugnayan sa pabahay at iba pang development initiative na makikinabang ang mga residente ng lungsod. Binibigyang diin din ang kahalagahan ng patuloy na koordinasyon sa pagitan ng City Government of Cotabato at ng Bangsamoro Government upang mapalakas ang pagpapatupad ng mga proyektong naglalayong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Cotabatinos. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ni Dato Udin Sinsuata Municipal Councilor Chodoro Ted Moinget at atid din sa inyo ng Bagua Langin Clinic na matatagpuan sa May Kimpo, Bagua dos, Cotabato City at ng Glang Eye Care Clinic na matatagpuan sa Sinsuata Avenue, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Search and Service Center located at Don Roman Velo Street, Cotabato City at ng Almia Computer Works na matatagpuan sa May Sinsuat Avenue, Cotabato City. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba parating mga balita at muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng pambansang pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kabilang ang matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election na nakatakda sa ikalawang Lunes ng September 2026. Sa kanyang naging mensahe sa isinagawang National Government at Bangsamoro Government Convergence Program na ginanap kahapon, sinabi ng Pangulo na determinado ang pamahalaan na may sakatuparan ang halalan upang tuluyang mabuo ang isang halala na Bangsamoro Parliament. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang nakatakdang halalan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng otonomiya at demokratikong hangarin ng mamamayan ng BERMM. Aniya, binibigyang diin nito ang sapat na panahon ang Bangsamoro Government upang may patupad ang mga kinakailangang hakbang kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema. Binibigyang diin ng Pangulo na nananatiling matatag ang pangako ng pambansang pamahalaan na pangalagaan ang relihiyoso at kultural na tradisyon ng mga kapatid na Muslim bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran sa Bangsamoro. Dinagdag pa ng Pangulong Marcos na patuloy na makikipagtulungan ang pambansang pamahalaan sa Bangsamoro Government upang matiyak ang maayos, mapayapa at kapanipaniwalang pagsasagawa ng kauna-unahang parliamentary eleksyon sa rehiyon. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, kinilala si Congresswoman Biden Paul Mastura bilang rank 1 top performing representative sa
sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao batay sa RPMD or Boses ng Bayan Index of Governance, Trust and Performance Rating. Ayon pa sa kongresista, sumasalamin ang nasabing pagkilala sa patuloy na tiwala at suporta ng mga mamamayan sa kanyang pamumuno at paghahatid ng serbisyong publiko. Nagpasalamat si Mastura sa mga residente ng Maguindanao del Norte sa patuloy na pagtitiwala at sinabi na ang nasabing pagkilala ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng kanyang tanggapan at ng mga mamayang kanyang pinaglilingkuran. Giniit niya ang pagpapatuloy ng tapat, mabilis at makataong serbisyo para sa kanyang mga nasasakupan. Siyang na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, 2 bata ang nasugatan matapos pagbabarili ng 2 hindi pa nakilalang armadong lalaki. Ang isang bahay sa barangay Di Kalungan na poblasyon ng Ampatuan noong ika-21 sa buwan ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa pulisya, sakay ng itim na motorsiklo ang mga suspek at pinaputukan ang bahay at tinamaan sa binti ang isang 3 years old, 3 taong gulang na bata habang isa pang bata ang nasugatan. Agad silang dinala sa Maguindanao Provincial Hospital at kapwa nasa stable ng kondisyon. Na-recover sa lugar ang 12 basyo ng bala na pinaniniwala ang mula sa M16 na rifle. Patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga suspek habang nagsagawa rin ng checkpoint at dragnet operations ang mga otoridad. At para sa ating panghuling balita, 8 minor de edad ang nasagip at 3 adult ang naaresto sa isang operasyon laban sa online sexual abuse abuse and exploitation of children sa barangay San Jose nitong kamakailan. 6 sa mga bata ang kinilalang biktima ng online sexual exploitation habang 2 ang itinuturing na children at least. Nakumpiska rin ang mga electronic device na umano'y naglalaman ng child sexual abuse. Gayon din ang 6.30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 42,000 or 42,000 pesos. Samantala, dinala ang mga bata sa pangangalaga ng CSWDO para sa kinakailangang proteksyon at suporta. Nasa kustodiyan na rin ng pulisya ang 3 suspek habang hinihahanda ang mga kaukulang kaso. Tatlong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Hulyo 2026 at ika-8 or ika-9 sa buwan ng Shafar 1448 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager sa aming admin officer KBP license sa BCTR Sir PB Jawaril at sa aming news head
Miss Noronisa Mamital Cusin at sa aming mga media teknisyana Sir Arturo Dumaran at Sir Pelahio Dudong Humawan at kay Sir Joseph Dasilio. Ako po ang inyong anak kasama, radyo natin Carolina Abbas, manatiling nakatutok sa 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo pang Samoro. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo.